Sa ating pagpapatuloy sa ating pag-share ng ating MP2 Savings Program, ngayon naman guys, ipapakita ko po sa inyo kung magkano po yung ating total contribution. So, bali 4 na beses po tayo nakapag-contribute. So, noong 2023, nagsimula po tayo mag-open ng ating second account. So, sa ating pagbubukas, nakapaghulog po tayo noong March 8, 2023 ng 5,000. Sumunod naman, nakapaghulog po tayo ng 1,215. Tapos, ang pangatlong hulog is 2,765.55. Ang last naman nating hulog is 29,922.48. So, baka po kayo magtatanong, bakit po may mga butal-butal? So, ganito po kasi ang nangyari. Kung ako po ay nag-i-enroll ng ating second account sa Pilipinas, nung tayo po ay nakapagbakasyon, naghulog po tayo ng eksaktong 5,000. So, which is, yun po yung una nating enroll, yung una nating hulog na 5,000, March 8. Sumunod naman is August 27. So, which is 1,000 dirhams ang hulog natin, kasama na rin po ang charge. So, yung tayo po ay naghuhulog, 100 dirhams lang po. So, ibig sabihin, kasama na nga ang charge, ibig sabihin, 1 to 15 lang. So, ganun din yung pangatlo, 200 po ang hulog, kasama, 200 dirham, kasama pa rin ang charge. So, ang kabuuan nating hulog is 38,903.03. So, kung inyo po nasusubaybayan, 2023, ang year. So, February, March po tayo naghulog. Sumunod is August. Sumunod is September. Then, November 15. So, titingnan natin kung paano i-calculate ang ating paghulog ng 7.03%. So, kinuha ko na lamang po siya ang 7.03% dahil ito po yung updated ng 2022 na dividend rate. So, gamitin natin ang prorata. So, ang prorated or prorata is kung magsisimula tayo sa 5,000 na hulog times 7.03%, meron na po tayong income na 263.62 kung doon lang po tayo magbabase sa ating hulog ng March. Dahil sumunod naman po is ang calculation po niya is 5,000 times 7.0%. So, divided by 9 kasi nga 9 months na lang po ang remaining kasi nga March, diba? So, ibig sabihin 9 months. So, kaya po mayroon tayong 263.62. Ang sumunod naman is yung sinasabi natin na 1,215. So, meron lang po siyang 35.08. So, baka magtatanong po kayo kung paano po yan kinukuha. So, sumunod naman is yung ating 2,765.55. Meron po tayong 64.080. Ang last naman is yung 29,922.48. Meron po tayong dividend rate na 350.59. So, i-add mo yung apat, magiging 814.59. So, dahil ang ating hulog is 38,903.03. Medyo discrepancy lang yan. Medyo may mali. So, ipapakita natin ulit dyan. So, ibig sabihin, 38,903.03 po dapat yon. So, may mali sa aking pagkasulat dyan. So, huwag po kayo magkalala. Pwede natin yung i-edit. So, i-add natin yung dividend rate plus yung ating total contribution. Magiging total po niya is 39,707. So, sabi ko nga, medyo may mali dyan. So, pwede natin yan uulitin kasi nga, nagsimula po tayo ng 38,903.03. So, kung susundan nyo naman, di ba, sabi ko nga is 29, tapos 5,000, tapos 34, plus 1,000, so 35, plus, so, kaya nga nagiging 38 dapat yan. So, medyo may mali. So, kung inyo pong nasundan, paki-like, paki-share. Don't forget to click the notification para magiging updated pa po kayo sa ating mga susunod na video. Stay safe, God bless, and all over the world. Thank you for watching. Like for more para makapagpatuloy pa rin tayo sa ating pag-share. So,
Kung may mga ilan kayong katanungan, pwede nating sagutin. Mag-iwan lang kayo ng komento dyan sa baba. So, baka po kayo nagtanong saan mo po kinukuha ang 7.03%. Kung mananatili po na 7.03% ang ating dividend rate every year, mas malaking tulong po sa ating mga MP2 saving investors or investment sa ating mga naghuhulog or nagkukontribute ng ating Pag-ibig MP2 Savings Program. Mas malaking tulong, mas malaking bagay kapag mananatiling 7.03. Kapag bumababa po siya ng 7.03, malaking bagay pa rin yun dahil at least nagawa nating makapaghulog or makapagbukas ng MP2 Savings Program. So sa ating mga OFW dyan, siguraduhin natin na makapagbukas at saka makapag-open po tayo ng ating sinasabing Pag-ibig MP2 Savings Program as our investment, as our passive income. So, inanyayahan ko po kayo na panatilihin nating tawag dito, makapag-contribute. So, kung pagbabasihan natin, dahil nga nagsimula tayo ng March 3, 2023, March 8, magmamature siya ng 2027 March. So, sa March, kikita na lang po tayo ng 1,141.12 kung hanggang March na lang. Pero kung tatapusin natin ang buong 2027, magkakaroon siya ng dividend rate na 3.4 to 3.37. So, thank you for watching. Stay safe, God bless, and see you next time.